Magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid. Biyaya at pagpapalang mula sa nag-iisang tunay na Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo at siya ding Diyos at Ama natin ang sumagana sa ating lahat. Atin pong talakayin muli ngayon ang may kinalaman sa God Manifest in the Flesh. Meron po kasing isang kaibigan ang nagtanong sa atin patungkol sa God Manifest in the Flesh, kung ano daw po ang paliwanag dito sa God Manifest in the Flesh. So, hindi na po natin sasabihin kung sino ang ating kaibigan na ito, sapagkat ito naman ay private message o pribadong itinanong niya sa akin. Subalit ang sagot ay nais ko pong ipahayag sa lahat, sapagkat napakahalaga po nitong punto na ito na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Ano nga bang ibig sabihin ng God Manifest in the Flesh? So may dalawang punto po na dapat natin ditong tunghayan. Ang una, sino ang Diyos na nahayag sa laman? At pangalawa, ano ang laman o flesh na tinutukoy dito? Ito po yung dalawang punto na atin pong tatalakayin at bibigyang pansin sa ating pag-aaral na ito. So unahin po natin, sino nga ba ang Diyos na nahayag sa laman? Sa banal na kasulatan ay mayroon lamang iisang Diyos na pinakikilala at walang iba po kundi ang Ama lamang. Sabi sa Exodus 20 talatang 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At dito po ay napakaliwanag na mayroon pong Diyos na nagsasabing huwag kang magkakaroon ng iba liban sa Kanya. Ito po yung unang utos na mayroong Diyos na nagpapakilala na siya lamang ang dapat nating kilalanin at wala ng iba pa. Sa Deuteronomy 4:35 and 39, ang sabi rito, sa iyo ipinakita upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. At dito po sa mga awit 83 verse 18, awit 86 verse 10, Isaiah 43 verse 10 to 12, Isaiah 44 6 and 8, Isaiah 45 5 and 6, Isaiah 45 21, Isaiah 46:9 at marami pa pong iba, maliwanag po dito na meron isang Diyos lamang. At idinidiin po na pagka ang Diyos ang pinag-uusapan, isa lang ito, isang persona, at wala na pong iba pa. At sabi po sa Malakias 2:10, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Kaya po ang Diyos po, ito po tinatawag na Ama. Kaya ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama lamang. At ito din po sinasabi sa Marcos 12:28 hanggang 32. Ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan guro ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala ng iba liban sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay nagpapahayag na meron lamang nag-iisang Diyos. At ito'y naaayon sa unang kautosan o tinawag na Pangulong Utos. Na ibig sabihin ay wala ng ibang Diyos maliban sa Ama. Kaya nga dito sa 17:3 ng Juan ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Hesukristo. Maliwanag po sa talatang ito na ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo na ang buhay na walang hanggan ay atin pong makakamtan kung makikilala natin na ang kanyang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. At dapat na atin pong tanggapin si Hesukristo na sinugo ng Diyos. Sa Juan 20:17 ay ganito din po ang pagkasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama.
Ngunit pumaron ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Kaya pinapahayag po dito na mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay may kinikilalang Diyos at may tinatawag na Ama. Na ang Diyos na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ding ating Diyos. At ang kanyang Ama ay siya din ang ating Ama. At ito pa po yung mga talata na nagpapatunay na kapag sinabing nag-iisang Diyos ay ang Ama lamang. Sa unang Korinto 1:3, 2 Korinto 1, 2 at 3, Galacia 1, 1 hanggang 4, Efeso 1, 2 at 3, Filipos 1, 2, at Kolosas 1, 2 at 3. At marami pong iba. Matutunghayan niyo po yan sa Bagong Tipan. Sa bawat introduction po ng mga sulat po ni Apostol Pablo ay kanyang ipinahayag ang pagpapasalamat sa nag-iisang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang isa na katunayan na ang Diyos ay ang Ama. Efeso 4:6, isang Diyos at Ama ng lahat. So meron pong isang Diyos at ang Diyos na ito ay walang iba kung hindi ang Ama ng lahat. At sa unang Korinto 8:6 ay sinabi rin, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Kaya nga kapag ang pinag-usapan ay ang Diyos, maliwanag po sa banal na kasulatan na walang ibang Diyos maliban sa Ama. Kung gayon, na ang Diyos na tinutukoy dito ay ang Ama lamang, paano siyang nahayag sa laman? O yan naman po ang pangalawang punto na atin pong tatalakayin. Dapat po nating alamin ang salitang laman. Dito po sa unang Korinto 15 talatang 39, hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. So ang tanong, dito sa sinasabi dito ni Pablo na iba't ibang uri ng laman, alin kaya dito ang naaangkop doon sa talata ng unang Timoteo 3:16 na ang Diyos ay nahayag? Sapagkat kung merong laman ng tao, mayroon ding laman ng ibon, may laman ang mga hayop at ang mga isda. Sa anong uri ng laman na binabanggit dito na ang Diyos ay nahayag? Isa sa mga laman na binabanggit dito, kauna-unahan, ay ang laman ng tao. Ayan. So, ito pong tao, ito po ang tinutukoy dito na ang Diyos ay nahayag sa pamagitan ng laman. Sa panahon po ng creation, sa Genesis chapter 1 verse 26, nang lalangin po ng Diyos ang tao, ang sabi niya, lalalangin natin ng tao ayon sa ating sariling larawan. Yun po ang sariling larawan o tinatawag na image and likeness of God. Ito po'y tumutukoy sa karakter ng ating nag-iisang tunay na Diyos. Hindi lamang sa karakter, kung hindi nang ang tao ay lalangin ay nasa kabuuan ng pagka-Diyos ang kanyang katauhan. Kaya nga po, ito'y tinatawag na combination of flesh and divinity or spirit. Sangayon po sa Genesis 2 verse 7, nang lalangin po ng Diyos ang tao, siya po'y nilalang mula sa alabok ng lupa. Siya po ay lupa. Subalit no siya hingahan ng Diyos ng hininga ng buhay, siya po ay naging kaluluwang buhay. Kaya siya tinawag na taong may buhay. Ngunit kung hindi pa siya nabigyan ng Diyos ng hininga, siya po ay alabok. Siya po isang lupa na hinubog at hinulman ng Diyos. Ngunit nung siya ay mabigyan na ng hininga ng Diyos, nagkaroon po siya ng diwa, gumana ang kanyang utak, at nagkaroon siya ng sariling pagdedesisyon, at nagkaroon siya ng buhay sa kanyang sarili. Kaya nga, ang tao ay tinawag na kaluluwang buhay. Nang ang tao ay lalangin ng Diyos, siya po ay katulad ng kanyang Creator. Nagkakaunawaan sila. Naabot ng tao ang kaisipan ng Diyos at nauunawaan ng tao ang Diyos sa kanyang mga layunin. Dangan nga lamang ang tao ay nagkasala. Nang magkasala po ang tao, ang Diyos ay nagpanukala na ito'y tubusin. Alam niyo po ba kung ano yung tutubusin? Ating nakasanayan na ang pagtubos ay babayaran ng ating mga kasalanan. Subalit dapat nating malaman na ang pagtubos po may balik sa tao yung nawalang wangis ng Diyos, yung image and likeness of God. Kailangan itong maibalik sa tao. At yan po ang number 1 na kadahilanan ng pagtubos.
Kaya ang layunin ng Diyos sa pagtubos ay maibalik sa tao ang kanyang karakter, maibalik sa tao ang likas ng Diyos at mahayag muli ang Diyos sa pamagitan ng tao. Sapagkat ang tao ay laman, kaya ang Diyos ay nahahayag sa pamagitan po ng tao. Ang tanong, sino ang tao na tinutukoy dito na siyang pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang sarili? Sabi po ni Felipe sa ating Panginoong Hesus, ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y sapat na. Subalit ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So napakaliwanag po ng pinapahayag ng Panginoong Jesucristo na ang Ama ay nakita sa Kanya. Kaya yun pong salitang ang Diyos ay nahayag sa laman, hindi po nangangahulugan na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung hindi, yung Diyos na Ama ay nahayag. Ibig sabihin ng nahayag ay nakita ang kanyang karakter, ang kanyang ugali sa pamamagitan po ng tao. At ito'y pinatunayan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpapaliwanag sa kay Felipe na ang nakakakita po sa kanya ay nakakita sa Ama. Paano nakikita ng tao ang Ama sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo? Yan po sa pamagitan ng mga gawa na ginagawa niya. Kaya nga ang sabi niya, kahit wag na kayong maniwala sa akin, doon na lang sa mga gawa na ginagawa ng Ama sa pamagitan ko ay magsipaniwala kayo. Kaya nga, napakaliwanag mga kapatid na ang Diyos na sinasabi dito ay hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi, ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos na kanyang ipinahayag ang kanyang sarili sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga po sa aklat po ng 2 Korinto 4 talatang 6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So yung kaluwalhatian po ng Diyos ay mahahayag sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ano ba yung kaluwalhatian? Ito po ay ang kanyang karakter. Kaya po yung pinaglalaban ng marami na Tito 2:13 na sinasabi nila na si Jesus Christ daw po ang Diyos doon, hindi po yung totoo. Ang ibig sabihin po sa Tito 2:13, na maluwalhating pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung nangangahulugan na yung kaluwalhatian na sinasabi dito ng Ama ay mahahayag sa ating Panginoon Jesucristo. At kung ang atin namang nais na malaman ay yung second coming, kung sinong darating, hindi po ang Ama. Ang darating po sa ikalawa ay ang ating Panginoon Jesucristo kasi siya po yung ipinanganak dito sa lupa na nangako, sabi sa 14:1 hanggang 3 ng Juan, na let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. So sino po ba itong babalik na sinasabi? Hindi po ang Diyos ang babalik. Ang sabi ni Kristo, I will come again. Sino po ba ang ating Panginoon Jesucristo? Juan 8:40, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig buhat sa Diyos? So ang ating Panginoon Jesucristo po pala ay isang tunay na tao. Ganon din po ang pagkakasabi sa 1 Timoteo Kapitulo 2, talatang 5. May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino po? Ang taong si Jesucristo. Sa mga tuwid, ang babalik po ay ang taong si Jesucristo, hindi po ang Diyos na si Jesucristo. Ang sabi ni Pablo, kahit na si Kristo'y nasa langit, siya'y tao pa rin. Namamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, ay nananatiling tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tao ang umakyat, alangan naman Diyos ang babalik. Siyempre, tao ang umakyat, tao din ang babalik. Ang taong ito na babalik ay nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay mahahayag ang kaluwalhatian po ng nag-iisang tunay na Diyos. So unang bagay na dapat natin ditong tandaan, pag sinabi pong Diyos, huwag po tayong malito. Walang iba kung hindi ang Ama lamang. Walang ibang persona, hindi tatlo, hindi dalawa, kundi ang Ama lamang. Yan lamang po ang Diyos na pinakikilala ng Biblia na huwag tayong kikilala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang pangalawa, yung laman na tinutukoy dito ay hindi laman ng ibon, hindi laman ng isda, hindi laman ng hayop,
kung hindi laman ng tao. At ang tao na tinutukoy dito na ang Diyos ay nahayag sa kanya, na ang Diyos ay nakita sa kanya, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag tumingin tayo kay Kristo, makikita natin ang Diyos sa buhay niya. Kaya kung ang buhay ng Panginoong Hesukristo ay mapasa atin, ibig sabihin, ang karakter at likas ng Diyos ay mapapasa atin din naman. Magandang araw and God bless sa ating lahat.